Hi everyone, this is Manflor. Today we will be discussing what is domain and range. So gaya dito sa example na to, sa Cartesian plane na to, yung mga points na to ni-represent natin na naka-table form, na kung saan yung 1 corresponds sa 2, yung 2 sa 3, at yung 3 naman ay sa 4. So, dito, ano nga pa pag sinabi nating domain? So, pag sinabi nating domain, it is a set of all x values or abscissa. So, it means na lahat ng mga x values natin, kung ano man yung mga value natin sa x variable, that would be our domain. So, ito yung ating domain. So, dito sa example na to, ang domain natin ay i-represent natin ng set notation. So, our domain is yung 1, 2, at 3. Ano namang ibig sabihin ng range? So, pag sinabi nating range is a set of all y values or ordinates. So, lahat ng mga values ng y variable natin, that would be our range. So, dito sa example natin, ang range natin is 2, 3, at 4. Let's have an example. We're gonna find yung domain ng range ng given na graph na to. So, paano nga ba natin mahanap yung domain? So, when we say domain, ito yung x values natin. Hanapin natin yung mga x values natin from left to right doon mismo sa x-axis. So, paano? Una, i-check muna natin yung yung opposite ends ng ating graph. So, kung mapapansin ninyo, yung opposite end o yung bawat dulo ng graph natin ay may mga symbol na naka-attach or may kasama, no? So, dito sa baba makikita mo na siya ay circle na naka-darken. So, closed circle ang tawag dito. Doon naman sa right side, no, sa upper right, no? So, meron siyang naka-hollow na circle. So, ang tawag naman dito is open circle. So, dito, i-check muna natin yung both ends o yung magkabilang dulo ng ating graph. Pagkatapos natin makuha kung ano yung mga symbol na ito, so meron niyang ibig sabihin. Kapag closed circle, included kung ano man yung mga points na nandun. Pero kapag ito naman ay open circle, it means na kung ano man yung mga point na nandun ay hindi siya kasama o hindi siya kabilang doon sa ating domain. I-represent natin yung ating values ng domain by a set builder notation. So, paano ba ito? So, D stands for domain, and then dahil yung domain, ito yung mga x values natin, we write here x, and then yung bar, so ayan, sulat natin yan, and then, ang hahanapin nating value ay lahat ng mga values ng x. So, di ba nga nakasulat dito, from left to right. So, una nating titingnan yung yung mga value sa left side ng ating graph. At ganun din sa right side. So, hanggang saan dun sa right side yung value ng x natin. Next natin gagawin is hahanapin natin from left side. So, titingin tayo sa x-axis. Sa x-axis, hanggang saan umabot sa x-axis, sa left side, o ano yung pinakadulo sa left side, saan umabot along the x-axis. So, kung titingnan ninyo, di ba, siya ay katapat ng negative 4. So, ano bang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ito ay closed circle. So, kung ano man yung mga value dito, so yung x value dito, ay included siya as a domain natin. So, ayan, meron na tayong unang value ng ating domain. So, that is negative 4. What else? Ano pa ba yung mga possible value ng ating domain? So, kung titignan natin dito, no? So, ito, meron tayong negative 4. Yes, meron tayo kasi ito ay open circle. So, included siya. Pwede ba siya ng negative 3? Yes, meron. Ayun, no? Yung point na merong value ng negative 3. Meron ding negative 2. Negative 1, 0, 1. Pero pagdating sa positive 2, dahil siya ay open circle, hindi siya included as value ng ating domain. Pwede natin guhitan yung x-axis kung hanggang saan yung mga values, kung ano hanggang saan yung mga values ng ating domain. So, pwede nating maging value ay negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2.
Pwede rin yan 3.5, 2.1, 2.2, 2.3, and so forth. So ito masyadong madami kung isusulat natin lahat ng mga numbers na ito. So instead, we're gonna use an inequality symbol. To represent those numbers, we use less than or equal to. Bakit? Kasi yung domain natin ay equal sa -4. At the same time, pwede din yung mga numbers greater than -4, which is -3, -2, and so forth. So dito, take note ha, kung saan naka-point, yung nakaturo, dun yung mas smaller value, at yung may opening naman, doon naman yung mas larger yung value ng inequality natin. So, ayan. Next is kunin naman natin hanggang saan umabot sa right side yung ating graph. So, sa right side naman, tingnan natin hanggang saan umabot yung graph natin. Makikita natin na hanggang positive 2. So, hanggang positive 2. So, positive 2, dahil siya ay open circle, hindi included yung positive 2. But still, isusulat pa rin natin. So, this is positive 2. So, yun ka lang, included ba yung positive 2? Hindi. So, ibig sabihin, we're gonna use symbol na less than. So, x is less than 2. So, lahat ng mga values na greater than or equal sa -4 at less than positive 2, those are values ng ating domain. So, ayan, nakuha na natin yung domain. Kayo, ang tanong, ma'am, paano ba ito babasahin? So, kapag babasahin itong set builder notation na to, we can read this as the set of all x values such as x is greater than or equal to -4 but less than positive 2. So, ayan. So, that would be our domain. Ngayon, hahanapin naman natin ano naman yung range ng graph natin. Anong ibig sabihin pag sinabi nating range? Pag sinabi nating range, ito naman yung mga y values natin from bottom to top along the y-axis. So, titingnan naman natin dito yung y-axis. Ano yung mga possible values ng ating range? So, dito, gagamitin pa rin natin. So, gaya kanina, no, i-check natin yung opposite ends ng ating graph. To represent our range, we use yung set builder notation wherein R represent yung range. So, yung range natin, yun yung mga Y values natin. And then yung bar, so dito iba. So, kung kanina left to right, dito naman, yung Y values natin ay titingnan natin from bottom to top. So, magsisimula tayo, titingnan natin yung sa pinakababa hanggang saan umabot sa baba at hanggang saan naman umabot doon sa top, so sa taas. So, tingnan natin yung y-axis hanggang saan ba umabot yung ating graph. So, dito makikita ninyo na siya ay umabot ng -5. So, dito yung symbol na ginamit ko ay closed circle. So, kapag sinabing closed circle, ibig sabihin included. Included yung point na ito. Okay? So, included yung point. So, kung included yung point na yan, so ito yung mga points na yon, so included siya. So, tingnan natin. So, papunta tayo hanggang sa taas. So, ito, pwede rin yung -4, pwede rin yung -3, pwede rin yung -2, pwede rin yung -1, 0, pwede yung 1, positive 1, positive 2, pwede ba yung positive 3? So, hindi na pwede yung positive 3 dahil siya ay open circle. It means na hanggang positive 3 siya pero yung 3 ay hindi included. Lahat ng mga points natin starting do sa bottom which is -5, so hanggang doon sa positive 3. So, yan yung value natin. Excluding positive 3 ha, ang ilalagay nating symbol dito ay open circle. So, lahat ng mga values na nandyan, yan yung ating range. So, sa top, ilalagay pa rin natin 3. Umabot siya sa hanggang 3. So, we represent this by an inequality symbol. Para hindi kayo malito kung anong inequality symbol na gagamitin natin, dahil yung -5 ay closed circle, so ang gagamitin natin ay less than or equal to. Tapos, dahil yung 3 ay hindi included dahil siya ay open circle, we're gonna use less than. So, paano ba natin to binabasa? So, pag binabasa natin to, titingnan mo lang yung nasa gitna.
Okay? So, yung value daw ng y natin can be equal to negative 5 or greater than 5, but less than to 3. So, ayan. So, yan yung mga values ng ating range. So, ayan, nakuha na natin yung range. So, to represent those numbers, no, yung na-range natin, ito na yon. So, ang tanong, how do we read this? Paano ba natin to binabasa? So, to read this, no, we can read this as the set of all y values such that y is greater than or equal to 5 but less than 3. So, yung y daw natin should be greater than or equal to 5 but less than positive 3. So, ayan. So, that would be our range.